Punta tayo kay, eto na, nasa linya na ho natin ngayong umaga. Pag-usapan natin yung tinatawag mo partner na inflation proofing. Yun. Napaka-high-tech ng terminolohiya na yun. Ano ba ibig sabihin nun na madali nating maintindihan? Yan. Nasa linya natin si Assistant Secretary Arindom Lao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Good Magandang morning. umaga po, ASEC. Magandang umaga, Weng and Weng. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ayan, aga-aga ka na naman namin ginising, ASEC. Pasensya na po, At magandang balita itong dala nyo ata mula sa DSWD, Asek, ha? Well, yes. Paano po ongoing ba na po yung... ano po ba ibig sabihin ng Waterproofing. Inflation Yes, proofing. sabi ko sa iyo eh. Di ba? Sinample ko kasi kanina yun, inflation proofing. Parang ganoon na rin yun. Oo. Okay. Sige, umpisahan po natin. Let me just provide a brief context no, kung Please. paano po ba nag-umpisa yung discussion na ito. Nung nag-umpisa po yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, meron pong fixed amount o yung conditional cash grant po na ibinibigay natin. In 2010, kasi 2010 ako pumasok sa 4Ps sa DSWD. 300 pesos yung educational grant and then 500 pesos yung health grant. And then over the years, we were just providing the same amount until 2019 nung na-institutionalize o naging batas yung 4Ps. Na-increase yung cash grants na tinatanggap nila. So for those enrolled in elementary, 300. In junior high school, 500. Enrolled in senior high school, 700. And then yung kanilang health and nutrition grant and attendance and their SDS grant nasa 750 pesos. So nag-increase Nag-increase. po. But after na maisabatas yung 4P, na-experience naman natin yung pandemic. Yes. So over the years na-devalue yung halaga na tinatanggap ng ating mga 4Ps beneficiaries. Lumiit ang halaga noong lumiit ang katumbas. halaga. Oo. Tama po. Yung 500 pesos noong 2019 ay hindi na po similar o kasing kahalaga noong 500 pesos sa period na ito. Okay, just to simplify, no? Opo. So, nakita natin na kinakailangan pala nating ma-future-proof yung pong tinatanggap na cash grants ng ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, dapat magagamit pa rin nila sila o yung halaga sa mga pangangailangan nila kahit pa mag-increase yung presyo ng mga bilihin over the years, magkaroon man ng mga inflation, maapektuhan man ng mga economic challenges yung pong programa. So, yun po yung nakita natin na magandang ma-infuse natin doon sa program na ma-future-proof natin ito, mga tinatanggap nilang halaga at matiyak na hindi nga po ito maapektuhan ng kahit na ano pang pagbabago sa ating pong ekonomiya. Asek, ang ibig pong sabihin nun, sa bawat halimbawa taas ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, i-a-adjust nyo rin po sa DSWD yung halaga na natatanggap ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Tama po iyan, Weng, na magkakaroon ng changes, may triggers o parameters na magtatakda nga po na ang increase sa mga cash grants na tinatanggap na hindi kinakailangang pumunta sa Kongreso at ipa-amyenda yung batas. Ano po yung parameters? Okay. Meron tayong parameters na i-identify ng NEDA at ng Philippine Institute for Development Studies dahil siyempre may mga policy researchers na isasagawa at yun po yung magiging basehan natin ng pag-increase. At dadaan na lang yan doon sa National Advisory Committee ng 4Ps program. Parang ganito yan di ba, Weng? Yung sinasabi na halimbawa ay 500 na halaga na sa isang kondisyon ng 4Ps, di ba, ma'am? Ngayon nagkaroon ng pagtaas ng inflation rate o presyo ng bilihin, mga presyo ng gasolina, pamasahe and all. Magkukusa ang DSWD base doon sa parameters na itatakda ng NED at saka ng PIDS na gagawing 500, gagawing 550 or 600. Tama, ma'am? Tama po iyan. Magkakaroon ng automatic adjustment. Yun. Yes, magkakaroon ng adjustments doon sa cash grants na mag-uusapan na nga lang po ng mga
member agencies ng NAC na Opo. gaya ng nabanggit ko, hindi na kinakailangan dumaan pa nga sa Kongreso to amend the law. Kasi kung matatandaan nyo, yung 4-piece law, nakaspecify kasi din doon Ano? yung cash grants, di ba? And yun ang medyo challenging para nga sana timely, responsive yung mga actions natin. Pag-uusapan na lang yan sa NAC. Ma'am, yung nabanggit nyo kanina, di ba tumaas yan? Dati, nung 2019, nung ganap na naging batas yung 4-piece, from 300, yung sa education, naging 300, 500, 700. Yun ba, di ba dumaan sa batas yun, yung pagdagdag? O tama, Weng, Oo. naka-stipulate yan doon sa batas na yun nga, 300, 500, 700, then 750. Opo, pero yung pong sinasabing inflation proofing ho ninyo, paanong masiguro na hindi na ho kailangan yan ng batas o ng pag-aproba pa o ng panukala pa, dadaan pa sa Kongreso? Yeah. Kasi ngayon, Weng, ongoing yung pag-amyenda doon sa 4-piece law. So instead na ilagay uli natin doon sa i-amendang doon sa amendatory provisions na specific amounts, hindi na po natin isasaad doon. Kumbaga meron na lang tayong ilalagay doon ng mga provisions na ito yung mga trigger mechanisms o ito yung mga parameters that will enable the DSWD and the National Advisory Committee to make the necessary adjustments based on the study of the PIDS and the recommendation of the NEDA. Opo, pero paano ho, ano ang basihan kung para sabihin na next month itataas namin ang inyong 4-piece, yung alokasyon nyo? May automatic. Yung bang lumalabas na mga PSA Yes, inflation rate reports. Yun. Yun ba yung magiging basihan para aabangan ng mga miyembro ng 4-piece? Ang inflation ngayon tumaas tayo. At saka ano yun, ma'am, magiging buwan-buwan ba yung adjustment? Depende sa movement ng inflation or at least every 3 months? Oh, yan. Of course, yan yung mga pinag-uusapan natin with the NEDA and the PIDS. Yung PIDS kasi, sila yung mag-provide nga ng mga policy researches, no? Para matiyak na natin na yung pong mga magiging action natin on making the adjustments are based on relevant, reliable, and timely policy researches. Kaya nga nabanggit nyo, syempre, nagkaroon ng inflation sa period na ito. Applicable ba or appropriate ba na magkaroon tayo ng adjustments considering na ganito yung naging pag-aaral o naging research ng PIDS and ng recommendation din ng NEDA? Because of course, we have to consider yung ding economic standing ng ating bansa, available resources, budget, diba? Opo, budget pa. Precisely. So, yan yung mga recommendation din na i-consider natin na magagaling din sa NEDA and other Tsaka government. parang hindi practical way na monthly mag-move tayo at mag-adjust tayo depende do sa movement ng... Tsaka ito lang pala, ASEC, kung halimbawa, nagkaroon na ng decision na to increase dahil nga may movement pataas ang inflation o taas ang presyo ng bilihin. Pero bumaba naman 2 months after ang inflation, magkakaroon ba ng automatic rollback yung may bawian ba? yung benepisyo? Yan yung nabanggit ko kanina, no? Kaya napakahalaga nung magiging pag-uusap and nung research na isusumiti nga ng ating mga partner organizations. So, because of course hindi naman kasi pwedeng how do you call it, yung uurong sulong yung mga actions natin, no? So again, our decisions will be informed. It will be based on policy researches and recommendations, of course, of our planners and economic managers. Kailan po target may ipatupad? Sorry, Wenga. Kailan po pwede may ipatupad na yung inflation proofing na sistema sa 4-piece benefits? Kung matatandaan, when February or March of this year, nagkaroon ng pagpupulong ang ating pong kabutihing Secretary Rex Gatchalian with the President Marcos Jr. and nagkaroon na nga ng submission ng proposal na ito. And we were given the task nga po to coordinate with the NEDA and other government agencies para po mapag-aralan paano nga natin ma-future-proof. Now, ongoing din po yung deliberation sa Congress for the amendment of the 4-piece law. And we hope na mapabilis po yung discussions because nakikita natin nga po yung kahalagahan
maipatupad na po natin yung mga adjustments para sa benefit nga ng mga 40s beneficiaries. At So, any rate, the hopefully, DSWD is Opo. fully cooperating naman po sa mga discussions na isinasagawa ngayon sa Kongreso. Okay, Asek, ito lang. Panghuli sa akin, ito normal na maging reaksyon ng napakaraming mga Pilipino dahil ito sasabihin nila, naku po, ito na naman, baka maabuso na naman ho yan. At buti pa ho, yung mga miyembro ng 4Ps ay May matic nag-a-adjust. na nata-adjust. Samantala, yung mga ordinaryong tao na may minimum na Mga sweldo, mga manggagawa. manggagawa, wala mang adjustment. Ngayon, Ang hirap. nga makakuha ng Oo. 40 pesos, 50 pesos na Correct. dagdag Oo. Iyan, may proofing ho sila sa kanilang ayuda na galing mismo sa buwis ng bawat isang Nung mga bawat isa sa manggagawa, atin. nahirap makakuha ng aumento, Asek. Asek. Diba? Napaka-ironic na sitwasyon na yon. Okay. Unang-una, siyempre, itong inisyatibo natin para nga i-future-proof yung tinatanggap na cash grants ng ating mga beneficiaries ay nag-uumpisa nga po sa layunin natin na matulungan yung pinakamahihirap mo sa ating bansa at matiyak na as we continue to help them or assist them, matiyak na hindi nga po sila mag-slide down to poverty. Ano po, because the investments might not be, ang tawag mo ba, hindi masusulit. makabuluhan, no? Para, tama, hindi magiging makabuluhan para sa ating mga beneficiaries. So, dapat talaga sustained yung ating pong pagtulong po sa kanila. Because sabi nga natin, yung pag-angat ng mga pinakamahirap sa ating bansa will also facilitate yung pong pag-angat ng buong bansa. Ano po? Pangalawa, meron din naman pong mga ibang programa na ipinapatupad ng DSWD para naman po sa mga middle income earners, para din naman po doon sa mga hindi kabilang sa 40s. Lagi pong binabanggit ng DSWD na one of the principles of social protection is inclusivity. Dapat po walang may iwan. Kaya nga po, tinitiyak natin na lahat ng sektor ay ating pong napagsisilbihan sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. Yung sa akin naman ang punto ko, Asek, meron bang, ang aim natin, mapag-graduate sila sa poverty, mapag-graduate sila sa 4Ps. Meron bang gumagraduate on time? Halimbawa, di ba ang target yata niyan, every 3 years, 5 to 7 years, mayroon dapat gumagraduate sa programa. Natutupad ba yun o extend tayo ng extend because hindi natin nakikitang lumalagpas sila doon sa poverty threshold? Well, I'm proud to say, Ms. Wen, 5 years after the implementation of the 4Ps law, marami rin po tayong nakikita ng mga pagbabago sa ating mga 4Ps beneficiaries. Marami po yung mga nag-graduate. Ibig sabihin, when you say kasi nag-graduate, maraming mga factors. It's either nag-improve yung level of well-being nila based on the administration of the social welfare and development indicators. Meron ping nag-waive na mula sa programa dahil sila mismo ina-admit nila na naging maganda na yung kanilang pamumuhay, nakatulong na there were significant improvements already as a result of the implementation of the 4Ps. And meron rin naman po yung nag-exit na from the program primarily because of natural attrition. Wala na po silang anak na i-monitor. But based on the studies also that have been conducted, and then mula pa sa mga nakikita natin ngayon sa progress ng implementation ng program, marami po yung ating mga program beneficiaries ang nakakapag-graduate, yung mga anak nila nakakapag-graduate from college, nakakapag-ace ng mga licensure examinations, nakakapagtrabaho na rin. So nakikita natin, talagang nag-i-improve yung level of well-being. Now, meron po ba tayong mga idadagdag sa existing list of beneficiaries? Yes, meron po dahil, of course, dumanas nga po tayo ng pandemic. Meron po talaga yung mga medyo okay na yung kanila pong economic well-being, but because of the pandemic, medyo sumadsad din po yung kanilang sitwasyon. So, patuloy po natin tutulungan sila hanggang sa makapag-recover. Gusto ko sasanungin, ito may mga nagko-komento, hindi ba pwede, instead of dagdag pera, bigyan na lang ng diskwento? Daw sa mga health at education, diskwento na lamang daw. Yan lang, isa sa mga magiging reaction yan. Pero Asek, sa salamat. mga pinag-aaralan siguro. Oo, Alright. oo. Asek, thank you sa oras. Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay po sa DSWD. Magandang umaga Happy po. weekend! Thank you, Asek. Salamat ha. Yan. Si Asek Irene Dumlao, spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Hinay-hinay lang sa inyong mga... Hilingan, walang Pinoy.